po yung bagong negosyo idea po natin mga katipid tips. So gumawa po tayo ng chicken feet for business. So ito, nag-trending na to nung nakakaraan. Yung chicken feet, yung itsura pa lang is malambot na. Pero hindi ko alam kung anong timpla po yung ginawa po nila doon. So tayo, gumawa po tayo ng sarili po nating version. Uunahan ko na po kayo, hindi po ito adobo. Napakasarap po ng timpla po natin dito at talaga naman pong napakalambot ng ating pong chicken. Panoorin niyo po hanggang dulo kasi ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung posible po nating tubuin dito sa pagninegosyo po ng paa. So kung paano po ito gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So eto na po yung ating mga paa ng manok. Nalinisan na po natin yan. Nahugasan na din po natin. Tinanggalan na po natin ang mga kuko at saka ng balat. So yung binili ko pong paa is yung madali nang tanggalin yung mga balat. So medyo mas mahal ng kaunti kumpara dun sa dikit pa yung balat. Itong gagawin po natin ay 4 na kilo at binilang ko po ito 110 pieces po lahat. Matataba na yung pinili po natin. So dito sa lugar po namin, para mas mura yung paa ng manok, madaling araw po talaga mamamalengke. Kaya kanina madaling araw, nagpunta po kami ng palengke. Kapag araw, 140 pesos ang kilo po nito. Diba? 50 pesos yung natipid po natin. Yun nga lang po yan. Pero okay lamang po yun kasi mas malaki naman po yung tutubuin po natin. Para mas mabilis yung trabaho po natin at mas malambot din po yung ating paa, gagamit po tayo ng pressure cooker. Isasalansan lang po natin dito. So, okay na po yan. Maglalagay na tayo ng pampalasa po natin. 2 Del Monte Pineapple Juice, 220 ml ang isang bote. Toyo, maglalagay po tayo ng 2 cups. Maglalagay po ako ng 4 na takal nito kasi ito po ay 1/2 cup. Yung suka po natin, sukang paumbong yung gagamitin po natin. Maglalagay din po tayo ng 2 cups. Dahil 1/2 cup po yung gamit natin, 4 na takal. Gagamit tayo ng brown sugar. Lalagay po tayo ng 2 cups. Ay nako, nakalimutan ko na naman. Ito nga po pala ha, mas better na timplahin po muna natin sa isang Tupperware para ma-mix po natin yung atin pong mga ingredients. So nawala sa isip ko, kaya ayan na nangyari. Diyos ko, edi hahaluin ko ulit to. Maglalagay po tayo dito ng laklak ng saging. Maglalagay tayo ng pamintang buo. Kaya lang wala akong pamintang buo at nadurog na po namin lahat. 3 teaspoon ng paminta. Ngayon, yung sinalansan po natin ay hahaluin po ulit natin. Yan, nakalimutan natin. Haluin lamang po natin ng mabuti. Kung itatanong nyo kung maglalagay pa po ng tubig, so hindi na po natin kailangan maglagay ng tubig po dito. Kasi kapag naglagay tayo ng tubig, sasala na po yung lasa ng atin pong humba paa ng manok. Tingin nyo, na-mix na natin ang ayos. Bubuhayin na po natin ang ating apoy. Lulutuin na po natin. Ito po, kapag tumunog na, nag-whistle na, saka po tayo mag-i-start ng pinakang oras po natin. 30 minutes po natin itong i-pressure cooker. Mamaya, saka ko po ito iseset. After 30 minutes, i-check na po natin yung ating chicken feet kung malambot na. Pinatay lang po natin ang apoy. Siyempre, hindi pa po natin i-open yan kasi singawin po muna natin. Okay. So, kapag wala na, pwede na po natin i-open yan. So, eto na ang ating chicken. Wow! Amoy humba. Kung mga katipid tips, ito po ay okay na. 500 ml top yung gagamitin po natin. Malambot na malambot yan mga katipid tips. Ito yung kagandahan kapag gumagamit tayo ng pressure cooker. Kasi halos buo talaga yung paa pa, pero napakalambot na po nito. Hindi ko lang sure kung talagang kitang-kita, pero sa personal, napakaganda ng kulay at halata talaga siyang malambot and then matataba talaga po itong paa. Ito, dahan-dahan ko po talaga siyang kinukuha kasi para hindi po masira yung paa. So, dito, pwede tayong maglagay ng 10 to 11 pieces. Pero ako, 11 pieces na po yung ilalagay ko. Iriripa ko lamang po ito lahat, tapos magbabalik po tayo. Tapos, mamaya, lalagyan na lamang po natin yan ng sauce. Wow! Yummy!
Doon sa niluto po natin 4 kilos, dahil binilang na po natin yon, alam na po agad natin kung ilang order na po ang kakalabasan. So tayo po ay naka 10 tab at yung 4 na tab ay nabenta na po natin. So ayan po yung mga umorder. Pagkaluto ko, nailagay ko na sa tab, picture, sabay post dun sa group po namin dito. Bibilisan na po natin para ito po ay maihabol pa natin at mapa-order na po natin. Magtitira tayo dyan ng 2 tab kasi ito na din po yung iuulam po namin ngayon. Pero panoodin yung mga katipid tips sa hanggang dulo kasi ipapakita ko sa inyo yung posible po nating tubuin dito sa 4 kilos na ginawa po natin. Para may idea din po kayo kung type nyo din po siyang negosyohin. Siyempre, titikman po muna natin bago yung costing. So, ito yung ating chicken feet. Ayan na siya. Laki. Napakalambot. Talagang nagbiwiggle-wiggle po yan mga katipid tips. Ito yung tipo na talagang humihiwalay na yung laman sa buto. Pero yung laman po natin buo pa rin. Ayun po yung kagandahan pag gumamit tayo ng pressure cooker. Buo pa yung laman, buo pa yung paa, pero malambot na hanggang buto. Kaysa sa pinakuluan po natin ito ng normal, nagkalasog-lasog na yung laman, nagkahiwa-hiwalay na yung paa, bago pa siya lumambot. Mas better, nagagamit po tayo ng pressure cooker kung gagawain po natin ito. Kahit nila lamang din po, yung pangkagat po natin dito talagang mapuputol po yung laman tsaka buto sa lambot. Kung kakamustahin nyo naman po yung lasa po nito, nagbabalanse po dito yung tamis at tsaka alat. Malalasa natin dito yung humba. Ito yung steak po na ang sarap papakin, ang sarap din pong iulam. Sa bahaw, ayan o. Binali ko na lamang siya, diba? So, sakto yung tamis, sakto po yung alat. So, sundan nyo lamang po yung procedure, ingredients na inilagay po natin. So, maa-achieve nyo din po yung nalalasahan ko po ngayon. So, mamaya na natin ito ubusin. Meron ako i-share sa inyo mga katipid tips. Ang ganda ng lip tint na ginagamit ko. Kahit kumain na po ako nito, hindi pa rin nawawala. So, ito yung lip tint na ginagamit po natin. Lip Mallow, ang lambot po nito sa lips. Kung gusto nyo pong ma-try itong lip tint na ginagamit ko, maglalagay po ako ng link sa description kung saan ko po ito na-order. Kano nga po ba ang magiging bentahan po per tab? Magkano ang posible po nating tubuin? So ngayon, mag-costing na po tayo. Yung costing na gagawin po natin ha, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin, base po sa pagkakabili ko. So magko-costing pa rin po tayo ng sa atin. Dito, bibigyan ko naman po kayo ng idea kung paano po natin i-costing. 1 kilo ng paa ng manok, nagkakahalaga po ng 90 pesos at bumili po tayo ng 4 na kilo, so 360 pesos. 2 lata ng pineapple juice, 62 pesos. Toyo, 2 cups po yun, 50 pesos. Suka, 15 pesos. Paminta po natin, 10 pesos. Sugar, 40 pesos. Yung sa bulaklak ng saging, 60 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 597 pesos. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses po natin. Sa gas and labor po natin, pagsamahin na, sabihin na po natin na 153 pesos para sarado pong 700 pesos po yung pinakang puhunan po natin dito sa atin pong chicken feet. Ngayon, kung natatandaan nyo, nung binilang ko po ito, sabi ko po sa inyo, ay naka 110 pieces po tayo. So, i-divide po natin yun. At ang kakalabasan po nun, 6.81 po yung pinakapuhunan po natin kada isang chicken feet. Ngayon, i-times po natin sa 11 pieces na laman po ng isang tab. At ang kakalabasan po nun, 74.91 yung pinakapuhunan po natin sa ating pong chicken feet. Ngayon, mag-plus po tayo ng packaging. Sabihin na po natin na 10 pesos. Kasi gagamit pa tayo ng microwavable tab, sticker, tsaka po yung plastic bag kapag i-deliver na po natin. So, ang total po ay 84.91. Ngayon, sabihin na po natin na 85 pesos para wala na pong putal. Ito, ibinebenta ko po ito ng 120 pesos. Pag minus po natin yung pinakang puhunan at tutubo po tayo ng 35 pesos po kada isang tab. Matatandaan nyo po uli, 110 pieces po lahat itong ating chicken feet. Naglagay po tayo ng 11 pieces kada isang tab. Magkakaroon po tayo ng 10 order. I-times po natin yun sa 35 pesos at posible po tayong tumubo ng 350 pesos po dito sa 4 na kilo na ginawa po natin. Hindi na masama mga katipid tips, lalo na 'di ba kung talagang isang bultuhan, isang luto is mapapaubos po kaagad natin. Basta sinamahan po natin na sipag, tiyaga at diskarte, so hindi naman po yun imposible. Ito halimbawa kung hindi man mapaubos na yon, pwede natin siyang ilagay sa ref.
ref, sa chiller, and then kinabukasan pwede po nating ipa-order. Matagal po ang buhay nitong ating pong chicken feet. Up to a month is pwede pa. And then kapag merong umorder, microwave lamang po natin or ipainit po natin. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!